Babasa po tayo. Ako po'y magbabasa ng Biblia, ang version, ang salita ng Diyos or ASD. Tapos ang babasahin po natin Lucas Kapitulo 3, versikulo 7 hanggang 14. So, Luke chapter 3, verse 7 to 14. Babasa na po ako. Medyo napahaba ako kahapon eh. Medyo nadiin dun sa word na repentance. Anyways, Luke chapter 3, verse 7. Maraming tao ang pumunta kay Juan para magpabautismo. Sinabi niya sa kanila, kayong lahi ng mga ulupong. Sino naman, sorry, may papasok sa isip ko. Rekta agad eh. Oh. Maraming tao, gusto ko tuloy basahin agad sa KJV. Maraming tao ang pumunta kay Juan para magpabautismo. Full stop. May full stop naman doon. Sinabi niya sa kanila, kayong lahi ng mga ulupong. Dito kasi, you brood of vipers to. Sinabi to ni John the Baptist sa Pharisees. So, clarify ko lang po kailangan malinaw to. Baka may mali to eh. Sinabi niya sa kanila. So, hindi po sinasabi ito ni John the Baptist doon sa mga nagpabautismo po Alright. Basahin ko lang po ulit. Basahin ko muna ng diretso. Baka may namimiss ako baka pinapangunahan ko yung text Verse 7, maraming tao ang pumunta kay Juan para magpabautismo. Full stop. Sinabi niya sa kanila, kayong lahi ng mga ulupong, sino namang nagsabi sa inyo na makakatakas kayo sa darating na parusa ng Diyos? Okay, papark ko muna. May naglalaro kailangan maging clear yung verse 7. Kung sino yung kinakausap niya doon sa second line. Verse 8, kung totoong nagsisisi kayo sa inyong mga kasalanan, patunayan ninyo sa inyong mga gawa. Okay. Full stop. Huwag ninyong sabihin na dahil ninuno ninyo si Abraham ay hindi kayo mapaparusahan. Full stop. Sapagkat sinasabi ko sa inyo, comma. No. Oh yeah. No, not comma. What do you call this? Colon. Sorry, colon. Meaning this is, the second line is continuation. Sapagkat sinasabi ko sa inyo, makakalikha ang Diyos ng mga anak ni Abraham kahit sa mga batong ito. Alright. Verse 9, ngayon pa lang ay nakaamba na ang palakol na puputol sa ugat ng mga puno. Ang mga punong, full stop, ang mga punong hindi namumunga ng mabuti ay puputulin at itatapon sa apoy. Full stop na po doon. Verse 10, tinanong ng mga tao si Juan, ano ngayon ang dapat naming gawin? Verse 11, sumagot siya, kung mayroon kayong 2 damit, ibigay ninyo ang isa sa taong walang damit. At kung may pagkain kayo, magbigay kayo sa mga walang makain. 12. May mga dumating din na maniningil ng buwis upang magpabautismo. Sabi nila, Guro, ano po ang dapat naming gawin? Verse 13. Sumagot si Juan, huwag kayong maningil ng higit sa inuutos sa inyo. Context lang po dun sa part na yan. Context regarding how tax collectors are actually collecting tax to pay. Pero within the Jew or tax collector from Jewish community. So may tax collector na talagang mga Romano or Gentile. Pero may mga tax collector back then na galing sa mga Jews. And yung mga Jews, galit na galit sa mga tax collector. So na-appoint yung mga tax collector na yun kasi may kakayanan. Capable sila na magaling sila sa math. Magaling sila sa numbers. However, pagka Jew ka na tax collector back then,
Ang ginagawa kasi kaya galit na galit yung mga tao, nagbabayad na ng buwis yung mga tao, yung mga Jews sa Roman Empire. However, pagka yung tax collector nila ay Jew, yung Jew na tax collector nagpapatong siya ng income niya doon sa sobra doon sa actual na kinokolekta or naihayag na ah, buwis na tax na kailangan bayaran ng isang ah, mamamayan. So, for example, para lang makita niyo yung reason bakit galit na galit yung mga Jew sa kapwa nila Jew na tax collector. Kung ang tax ko halimbawa, di JB, tapos si Matthew halimbawa yung tax collector ko kasi kaya tax collector si Matthew. Apostle Matthew is a tax collector. A lot of Jews hating on Matthew back then. Nung tax collector pa siya. So for example, si JB, ang tax collector ko si Matthew. Tapos due date ko na magbabayad na ako ng tax. Kailangan ko mabayaran. Kung hindi, yari ako sa Roman Empire. Ang tax ko halimbawa, dapat na tax ko is let's say 10,000. Halimbawa lang po So sabihin natin kung 10% yun na tax. So possible ang income ko ng month na yon. Para lang ma-realize niyo po yung nangyayari. Isa halimbawa 100,000. So 10,000 kailangan ko ibayad. However, dahil si Matthew ang tax collector ko, dodoble yun. Magiging 20,000. So 10,000 ibibigay ni Matthew sa Roman, and yung Roman Empire naman is okay sa kanya, bilis ng collection mo Tapos dumating agad yung 10,000 galing sa akin. Pero yung 10,000 kay Matthew mapupunta. So parang ang nangyayari, ang pakiramdam ng mga Jews, pinahirapan na nga kami ng mga Roman, tapos dadagdag ka pa. So, yun po yung context ng tax collector. Ngayon, kaya ang sagot dito ni John the Baptist sa tanong ng tax collector, huwag kayong maniningil ng higit sa inutos sa inyo. So, yung nag-utos sa kanila, yung sinusunod nila or yung boss nila nung time na yun, which is yung nag-hire sa kanila. Ngayon, ang kailangan ma-research din to kung yung mga Gentile ba na tax collector, may sahod na ba sila sa Roman Empire or nagdadagdag din sila ng patong dun sa nakatakda o nakatala na tax na dapat bayaran ng isang mamamayan. So anyways, verse 14, last verse. May mga sundalo ring nagtanong sa kanya, kami naman po, ano ang dapat naming gawin? Sumagot siya, huwag kayong mangingikil kanino man o magpaparatang ng hindi totoo para lang magkapera. Makontento kayo sa mga sahod ninyo. So, doon sa last verse, ang nagrima o tumatak sa akin is not being greedy. Pero usually, sa mindset ko ngayon, lahat ng bagay na magbe-benefit yung sarili is being selfish. So, sa akin, sa mindset ko ngayon, pagka na-recognize ko na selfish ako dito sa part na to, sinusurrender ko kay Lord. Hindi sa lahat ng oras. If I'm going to be honest. Kasi may mga panahon na nadatapa ako. Usually ang pinaka-weakness ko ngayon lust. Pero hindi siya constant. More on doon ako nahihirapang labanan yung lust pagka nag-sink in sa akin or di nag-sink in. Yung intrusive thoughts na mag-isa ako, yung intrusive thoughts na wala akong kasama, yung intrusive thoughts na pag mag-isa na lang, pakiramdam na mag-isa na lang. Doon, yung pagka malungkot, tapos yung pagka yung feeling ko, ganitong pakiramdam galing to kay Satanas. Hindi to galing kay Lord. Kaya lang minsan, sobrang para siyang oo nga, mag-isa nga ako. Yung, alam mo yung tumatagos din yung yung sinasabi ni Satan. So, hindi sa lahat ng oras na paglalabanan. Tulad kagabi. Yan.
accountability. Tapos kaninang umaga, Lord, bago ako matulog, mabigat na yung pakiramdam. Pero kaninang umaga, ayoko sabihin kasi nadidinig ni Satan eh. Hindi siya omniscient eh. Hindi siya omniscient. Pagka sinabi mo, magagamit kasi ni Satan eh. Pero kailangan ko maging honest eh. So yun, full short na naman ako kahapon. After lang ng movement yun ah. Siguro mga few hours, 3 hours after movement, hulog ako sa temptation. Bigat ng pakiramdam na. Wala naman siyang wala naman siya sa mind. Tapos napakasaglit lang ng niya, ng balik din, back to reality din. Mag-isa ka pa rin. Grabe. Grabe. So, selfish ako doon sa part na yun. Naging selfish ako. Sabi ko nga kay Lord eh. Kaninang maga. Habang nagpa-pray ako, usually pagising pa. Pagka gumana na yung isip ko, kahit alas 3 o alas 4, nagdadasal na ako na. Kunyari nakatulog ako ng 10 or let's say 8 a.m. 8 p.m. Pagka 8 p.m. nakatulog ako, gising ko niyan mga 2 or 3. Minsan 1. Tapos makakatulog din ako agad. After 2 hours nga lang. So, basta pagka nakatulog ako tapos biglang eto na nagsisimula na mag-isip yung utak ko, gising na ako nito. 'Yun. Pagka nag-iisip na gumagana na yung utak ko, nagpe-pray na ako. Kanina prayer ko. I am weak. Lord, I am weak. I need you. Ay, ganun yung prayers ko kanina. Yan, nadinig na Satan. Bahala siya. Submit yourselves therefore to God. Resist the devil and he will flee from you. Bahala siya. Hindi naman niya ako madadrag papunta sa hell eh. Kay Lord ako eh. Kaya lang na, di siya hihinto eh. Anyways, going back, Lord, naalala ko si Apostle Paul eh. Torn on the side. 3 times niya hiniling na tanggalin. Ako, ilang beses ko nang hinihiling na kay Lord, please remove it from me, Lord. Change my heart. Please, Lord, I need you, I need you, I need you. Niremind ako ni Lord, yakap ako na to. That this is a reminder, JB, that you will always need me. There's no point in time in your remaining life, the remainder of your life, there's no point in time that you will never need me. Yun yung reminder ni Lord. So dito nga, huwag kayong mangingikil kanino man o magpaparatang ng hindi totoo para lang magkapera. Yung para lang magkapera, blatantly talking about money, pero para sa akin, nababasa ko siya, ganito ko siya nababasa, huwag kang maging ganid, huwag kang maging sakin, huwag kang maging makasarili. Yun yung ganun siya nagre-register sa utak ko. Kaya pwede niyo sabihin sa akin, baliw ka na, JB, eh, nakasulat parang magkapera eh. Di. Ang nagre-register sa akin, parang ang spelling sa mata ko nito, sa utak ko, huwag kang maging greedy, huwag kang maging ganid, huwag kang maging makasarili. Yan. So anyways, pero 13 minutes, gusto ko talagang balikan yung verse 7 eh. Wait lang ha, gusto kong basahin sa KJV. Baka basahin ko rin sa ESV, NIV, NLT. Tapos baka mag-research pa ako nito. Then said he to the multitude that came forth to be baptized of him. Mabigat kasi ito eh. Then he said to the multitude, marami yon. Maraming grupo ng tao, o hindi grupo na isang multitude, maraming tao yon. Multitude yun yung meaning nun, multitude, marami talaga siya. Then he said to the multitude that came, so that came forth, came there to be baptized of him. O generations of vipers. Okay, so he didn't mention brood of vipers. All right, okay. Okay, I think it's sinking in now. It is sinking in. O generation of vipers, meaning O generation of sinners. O you sinners, O you have sinned. But all of us have sinned. Who hath warned you to flee from the wrath to come? Bring forth therefore fruits worthy of repentance. And begin not to say within yourselves,
we have Abraham to our father. For I say unto you that God is able of these stones to raise up children unto Abraham. Yung verse 8, ang sinasabi ni John the Baptist dito is hindi niyo pwedeng ipagmalaki. Naligtas kayo dahil ang Panginoon niyo ay nasa sa inyo o naniniwala kayo sa Panginoon ni Abraham. For I say unto you that God is able of these stones to raise up children unto Abraham. So, ibig sabihin nun, wala kayong maipagmamalaki. Kasi ang Diyos, kahit itong mga batong ito, o itong mga batong walang buhay, kayang itaas, i-exalt, bigyan ng hindi nang bigyan, raise up itaas, i-exalt, raise up children, stone to raise up children unto Abraham. That God is able of these stones to raise up children unto Abraham. You know what? Let me just read it in ESV. Sabi ko na kakailanganin ko Verse 7. Pati yung verse 8, dadamay ko na. He said therefore to the crowds that came out to be baptized by him, You brood of vipers, who warned you to flee from the wrath to come. Who warned you? Question to question mark Pero rhetorically. Who warned you to flee from the wrath to come? Sino nagsabi sa inyo? Natakasan nyo ang paparating na paghuhukom o galit. Paparating na galit. Bear fruits in keeping with repentance. And do not begin to say to yourselves, we have Abraham as our father. For I tell you, God is able from these stones. Okay, God is able from these stones to raise up children for Abraham. Okay, let's see what NIV has to say, or how NIV translated it. John said to the crowds coming out to be baptized by him, You brood of vipers, who warned you to flee from the coming wrath. Produce fruit in keeping with repentance, and do not begin to say to yourselves, We have Abraham as our fathers. For I tell you that out of these stones, God can raise up children for Abraham. Gusto ko tuloy basahin sa Koine Greek to. NLT. Verse 7 and 8. When the crowds came to John for baptism, he said, You brood of snakes, brood of vipers, who warned you to flee the coming wrath? Verse 8. Prove by the way you live that you have repented of your sins and turned to God. Don't just say to each other, We're safe, for we are descendants of Abraham. That means nothing. For I tell you, God can create children of Abraham from these very stones. Yeah. Fortunately, we read NLT. It does make sense a bit. It's sinking in. So we've read ASD, KJV, ESV, NIV, then NLT. And NLT, yeah, it's kind of, but pray to God to reveal to me the hidden message from these two verses at least. Yeah. So, stand ko dun sa 7 and 8, I need to dig deeper. First off, bakit tinawag ni John
Yung lahat ba nung nandun, Pharisee, lahat ba nung nandun, Sadducee, lahat ba nung time na nung sinabi ba niya na to, yun yung iimbestigahan ko. Yun yung titignan ko. Yung time ba, so babalik ako sa account ni Matthew, tsaka account ni Mark. Kasi may parallel verses nga ba ito? Wait lang ah. Tignan ko po ah. Bakit wala siyang parallel verses dito? Wala siyang parallel verses. Ay, the NLT pala ito binabasa ko. Punta muna pa ako sa ASD. Feeling, ayun. So may parallel verses naman siya sa Matthew chapter 3 verse 1 to 12, Mark chapter 1 verse 1 to 8, tapos John chapter 1 verse 19 to 28. Ngayon, after ng Bible study ko mamaya, pupuntahan ko yung mga verses na yun. Tapos titignan ko kasi katulad kahapon, yung pagbabasa kahapon, nabigyan ng linaw. Oo, yung pagbabasa ko kagabi. Kasi binasa ko yung Matthew chapter 18 verse 22, 22, 24 to 20, 22 to 26, tapos Luke chapter 3 verse 22 to 26, tapos Mark chapter 3 verse 22 to 26, tapos Luke chapter 1 verse 18 to verse 16 to 18. Magkakaiba sila ng perspective pero talking about the same thing. So dito kay Luke, as sabi, yung multitude, yung crowd, tinawag niyang brood of vipers. Pagkaka-recall ko kasi Pharisee yung tinawag na brood of viper ni John the Baptist eh. Palagay ko sa account ni Matthew ko nabasa yun. Kaya medyo nako-confuse ako ng bahagya. Pero hindi to contradiction ha. Hindi siya contradiction. Iba lang yung perspective na sinishare ni Luke. No, sa account or sa patungkol sa pagbabautismo ni Juan. So babasahin ko yung yung mga parallel verses niya. Tapos hahanapin ko yung connecting verses dito sa verse 7 and 8. Titignan ko ano sinasabi ni Matthew, ano sinasabi ni Mark, tsaka ni John. Rephrase ko lang po anong sinasabi ni God gamit si Matthew, si Mark, tsaka si John patungkol dito sa pagkakahayag ni Luke. Okay. So, having said that, napaabot ko ng 22 minutes dahil lang dun sa verse 7 and verse 8. So, bukas babasa po tayo ulit. Continue natin. Ganito. Sana maalala ko po no? Yung 7 and 8, bukas, ibabalikan ko. Kailangan ko lang po munang ma-check, ma-remind, kailangan ko lang ma-remind, ma-recall ng tama, ng accurate, kung ano yung sinasabi ni Matthew, ni Mark, sinasabi ni Lord through the gospel according to Matthew, to Mark, and to John in regards of these two verses in Luke chapter 3, verse 7 and verse 8. All right. God bless you guys. Keep safe. I'll be seeing you tomorrow. Bye, friends.